Yung mga nag-work, okay lang ba sa mga nag-work? Kumita ka ng additional 4 times a month. Pwede na? Sa mga nag-aaral, additional 4 times a month na baon. Pwede na? Pwede na po. Every week po ang kitaan dito. So meaning, pwede mo siyang gawin part-time or full-time. Every week ka pwedeng kumita dito sa front row. Pero, meron pa kaming bonus na income. Ano yun? Meron kami tinatawag na front row rewards na dito naman simple lang. Once na naging member ka and bumili ka ng product, automatic may 5% reward or cashback na babalik sa'yo. For example, bumili ka ng worth 10,000 this month. Magkano 5% nun? 500. Automatic yung 500, babalik po yun sa'yo the following month. Kikitain mo ulit yun the following month. Biruin mo, no, 50% discount ka na, tapos may 5% ka pa na rebates. And ito pa, hindi lang dun matatapos. Bakit? Pag meron kang kaibigan na napajoin mo, okay, and bumili rin siya ng product, may 3% ka sa kanya. Kada bili niya. So kung 10 yung napajoin mo, may 3% ka doon, nagpa-join din sila. May another 3% ka doon, ito nagpa-join din. May another 2% ka pa doon, nagpa-join din ulit to. May another 2% ka ulit doon. Total of 15% potential cashback po yan the following month. Ano lang ginawa mo? Bumili lang po kayo ng product, kumita ka pa. Ay gets po, ito naman yung monthly income natin. And syempre, sobrang ganda, sobrang laki ng kitaan ng front row. Baka naman sir, mamaya, hindi stable yung kumpanya. Okay, meron po kami tinatawag na safety net. Bakit tumagal si front row ng 13 years? Going strong up to now, sobrang laki ng benta. Bakit? Meron lang kaming allowable sales much per day. Ang pwede mong kitain per day, 30,000 lang po per day. Ang pwede mong kitain per week is magkano? 150,000 lang. Per month is 600,000 pesos lang po. Example, si Ma'am Necklin na lang din po. Halimbawa, Ma'am Necklin, nag-join ka. Nakapagpa-join ka, grupo mo, 13 sa left, 13 sa right. Nangyari lang to isang araw lang. Ako, dahil medyo matagal na ako, marami kami napasali, 25 sa left, 25 sa right. So supposedly, ang kikitain mo, ma'am, 32,500. Ako, magkano dapat kikitain ko? 62,500. But then again, nangyari po to isang araw lang. In short, kung babalikan po natin yung safety net, magkano lang tayo income per day? 30,000 lang. So in short, Ma'am Necklin, lumampas na po tayo. Ang kikitain na lang natin is 30,000 na lang pareho. Sir, ba't ganun? Saan pumunta yung sobra? Saan pumunta? Sa akin. Kasi kanina pa po ako nagsasalita, wala kay reaksyon. Nakakapagod. Biro lang po, akit po yan sa kumpanya. Ginagamit po yan for overhead expense, product development, office expansion, tour incentive, etc. Ito po yung negosyo na pagpasok mo, wala ka nang babayaran kahit ano. I-work out mo na lang. Gets po? Oh, maganda ba yung company? Maganda ba yung product? Maganda ba yung marketing plan? Alam mo yung best part, actually, hindi naman po ako napasali dito dahil dun sa mga yon. Ano yung reason, sir, ba't ka sumali? Kasi narinig ko po yung last part. Okay? Ano ba itong last part? Ang tawag po dito is feasibility study, 2-year projection na sinet po namin into worst case scenario. Ano bang pagkakaintindi? Pag sinabing feasibility study, isang? Ano ibig sabihin pag sinabing feasibility study? Isang pag-aaral. Tama ba? Kasi bakit papasok ka sa isang negosyo, maglalabas ka ng pera, natural, aaralin mo. Tama ba? Pero good news, hindi nyo na po kailangang aralin kasi napag-aralan na po namin. Ang gagawin mo na lang, makikinig ka na lang. Okay lang ba yon? Last part na po ito, mabilis na lang to, kapit ka maigi. Okay, sinet po namin into worst case scenario. Ano pagkakaintindi pag sinabing worst case? Malas. Na okay lang po ba ngayong hapon, ngayong araw na to, maliban sa akin, lahat po kayo malasin? Okay lang? Wala kang choice, yun po yung nakasulat eh. So mamalasin kayo. Sir Lester, paano bang mamalasin? What if daw nag-join ka sa front row? Sa dinami-rami ng kakilala mo, friends mo, Facebook friends mo, lahat to ha, buong relative mo to ha, lahat. Dalawa lang naniwala sa'yo. Malas hindi? Malas yan. Bakit? Pero mo sa 10 kayo magkakaibigan, dalawa lang doon. Dami mong kamag-anak, di ba? Dalawa lang doon. Dami mong friends sa Facebook, di ba? Dalawa lang doon. Mas papamalasin pa natin ha. Paano? Yung dalawang yan, what if? Dalawa lang din yung naniwala sa kanila. Ang tawag po dyan, sumpa. Okay? So naipasa mo yung sumpa, no? Yung kamalasan mo sa mga tao mo. Ngayon, magkano kayong potential income after 2 years po na gawin natin yung negosyo? Pero, okay lang po ba, since first time ko this year dito sa Quezon City, okay lang magkaroon tayo ng konting interaction? Okay lang pag ako nagtanong, sasagot po kayo?
Oo, delikado po yan. Kasi bakit? Napag-alaman po namin na every 5 minutes na hindi mo binubuka yung bibig mo, may nabubuo pong bakterya dyan. Ang tawag ng panis na laway. Okay? So pag binuka mo yan mamaya, nakakatakot yan. Nag-gets po? So okay na pag ako nagtanong, sasagot. Okay lang, makikipag-participate. Okay lang, okay, sige, okay lang po, usapang, familiar pa ba kayo dito? Okay lang ba usapang pangarap tayo? Pakibasa po. Familiar pa? Yung iba di sumagot. Sabi, dreams, what's that? Diba? Sabi nila, ang pinakamahirap na tao daw sa buong mundo, hindi yung taong walang pera, yung taong walang pangarap. Bakit? Libre na nga lang yan, wala ka pa. Okay lang ba, ibalik natin yung sarili natin sa pagkabata? Kasi naalala nyo, nung bata ka, lakas mo mangarap. Tama, gusto mo ni sports car, yung red, gusto mo makasakay kay Diamos, tama ba? Gusto mo makahuli ng Pokemon, tama ba? Di ba? Gusto mo pumasok dun sa, sa bulsa ni Doraemon, tama ba? Ang dami mong pangarap, ultimo imposible, pinapangarap mo, wala kang pakialam kung matutupad or hindi. Tama, mali? Pero, bakit ganon? Habang tumatanda ka, nawawala. Pansinin mo, yung sports car na gusto mo nung bata ka, nung nag-elementary ka, sabi mo, brand new car na lang kaya. Tama ba? Nung nag-high school ka, ano sabi mo? Second hand na lang kaya. Nung nag-college ka, ano sabi mo? Parang astig pag nakamotor. Tama ba? Ito matindi, nung nagtrabaho ka, ano sabi mo? Para healthy tayo, bike na lang. No? Nung nagkapamilya ka, ano sabi mo? Anak, mas healthy pag naglalakad. Tama ba? In short, habang lumalaki, nakikita mo yung malaking R. Ano yon? Reality. Ang hirap pala kumita ng pera. Tama, mali? Pero this time, bibigyan namin kayo ng chance na mangarap ulit. Okay lang po? May gagawin po tayo, lahat makikipag-participate, ha? Ang hindi po makipag-participate po, mamamatay pong dukha. Okay lang? Lahat po tayo tumingin sa mga palad. Palad po. Palad, palad. Ba't ka nakatingin sa katabi mo? Mukhang palad ba? Huwag ka tumingin sa akin, daw kung mukhang palad, ha? Tignan mo yan, kahit madumi yan, puro kalyo yan, namamasa-masa yan. Ang hindi po tumingin sa palad, sinusumpa ko talaga. Mamamatay talagang dukha. Ayan, gusto pa tinatakot. Imaginein mo, kapatid, sa mga palad mo ngayon, bigyan kita ng tumataginting na 10 million pesos. Ibaba nyo na po, kasi puro barya po yan. So mabigat po yan. 10 million pesos. Ngayon, question, ano kaya yung gusto mong bilhin worth 10 million pesos na pangarap mo? Okay? Yung nabibili po sana ng pera, ha? Hindi yung love, peace, joy, happiness, heal the world. Hindi po ganun. Makahuli ng Pokemon, imposible po yun. Yung nabibili po ng pera, yung matagal mo ng gustong-gusto. Okay, it's up to you. Pwedeng sasakyan, business, tour around the world. Depende. Sobrang lakas ng trip mo, sobrang yaman mo, gusto mong bumili ng sariling mundo, pwede rin po. Okay, so depende po sa inyo. Ano kaya yung bibilin mo worth 10 million pesos? O baka may gusto pong mag-volunteer dyan? Baka may gustong tumaas yung kamay po? Sige, ito na lang, yung hindi po nakatingin sa akin. Ayan, lahat nagtinginan. Ito na lang yung nasa likod, yung kanina pa nagtetetext eh. Kanina pa hindi nakikinig, napapansin ko to, ito nakaitim na to, ito, ikaw sir, yan. Sir, ikaw sir, pangarap for 10 million, ano pangalan po? Bahay. Bahay, sir. Ano po? Bahay. Ang pangalan mo sir is Bahay. Pangalan po? J po. J, ano pangarap mo sir worth 10 million? Bahay? Bahay po. Final answer. Kakaiba yung pangaral ng sir, no? Bahay, pero walang lupa. So, sa nakatirik to, sir? Sa tubig, sa hangin. Bahay at lupa po yan binibili, ha? O yan, bahay at lupa. Bakit ba? Kanya-kanyang pangarap po yan. Okay? Ngayon, second row tayo. Baka meron pong gusto, pangarap for 10 million. Dito po. Sino first timer dyan? Ma'am, first timer? Naku, naituro ka. First timer po? Hindi po. Ikaw na lang, ma'am. First timer. Ano gusto mo mambilin worth 10 million? Pangarap. House and lot po. House and lot. Grabe naman. Grabe si ma'am, no? In-English lang. Okay, third row tayo. Baka may gusto nga, merong gusto dyan, mga first timer. Ikaw si sir, first timer ba, sir? Ikaw po, yan, po, nakamas. Po. Ano pangalan, sir? Froilan. Oy, may kapangalan ka pa. Sir, ano gusto mong bilhin worth 10 million? Ha? Ano? Ano yun, sir? Sige po, huwag ka matakot. Lupa at saka bahay po. Lupa at saka bahay. Matindi to. Hindi in English, binaliktad. Diba? O dito naman tayo sa side na to. Meron ba first timer dyan? First timer kayo, sir? Ikaw, sir, first timer? Oo, tinuturo ka, sir. Ano gusto mo bilhin worth 10 million? Ano po? Ano po? Yung shop. Ano po? Shop. Shampoo? Shop. Ano po, sorry? Business shop. Shop po ng ano, sir?
Motor, yun. So in short, sir, yung 10 million mo, hindi mo gagastusin. Tama ba? Palalaguin mo pa, ilalagay mo sa negosyo, tama ba? So motor shop, ayan, motor shop. May motor ka ba, sir? Meron naman, okay. O, panglima, dito sa bandang likod, may mga first timer ba dyan? Sa bandang likod po, first timer. Sino? Yung kakarating lang, ma'am. O, ikaw, ma'am. Ito po, yung nasa dulo. First timer ka ba, ma'am? Sa inyo po ako nakatingin, ma'am, di po ako banlag. Ito po. Inakulay pink po, nakakulay pink. Sige, ma'am, kayo, ma'am. Yan. Opo. Ma'am, ano gusto mong bilhin worth 10 million? Ay, nako, ma'am, 11 million ako. May utang ka pa. Sige. House and lot din. Grabe, no? Oo, kopya-kopya lang, no? Meron pa ba rito sa bandang likod? First timer? Meron? Meron? Sino? Sino? Si sir. Si sir. Ikaw, sir. Ikaw daw, sir. Ayan. Sige, gusto mong binaward 10 million? Ano po? Grocery. Mag-grocery ka, sir? Or grocery store? Grocery store. Kala ko mag-grocery ka lang, sir, eh. So, business, grocery, store. Intindihin nyo na lang po yung sulat ko, ha? So, grocery store. Doon sa mga hindi ko natawag, isipin mo na lang sa utak mo, ha? Ano yung bibili mo worth 10 million? Doon sa mga natawag ko, seryosong sagot po ba ito? Okay lang ba? May maseryosong tanong pa ako. Okay lang? O, huwag kayong kabahan. O, halimbawa po, doon sa mga sumagot, imagine mo, compute mo na lang, tingin mo sa ginagawa mo ngayon, gaano katagal o gaano kabilis kaya mong bilhin yung mga pangarap mo? Or in short, gaano katagal o gaano kabilis kaya mong kitain yung 10 million pesos sa ginagawa mo ngayon? Walang halong pamana, walang tsamba, walang panalo sa loto. In short, sariling pagsisikap. Kung ikaw nagtatrabaho ka sa natatabi mo kung meron. Kung nag-aaral ka, pagka-graduate mo na lang. Pag nakahanap ka na magandang trabaho, kung meron. Okay? So pagka nagnenegosyo ka, sa natatabi mo kung meron. Kung tambay ka, bahala ka sa buhay mo. Basta, gaano katagal o gaano kabilis po ito? 10 million. 10 years, 20 years, 30 years. May pag-asa pa ba sa susunod na buhay? Mga ganun. Okay? Sir, itong bahay at lupa mo, sir. Yung 10 million, gaano katagal, gaano kabilis kaya? Estimate lang. Mga ilang taon yan, sir? Matagal-tagal yan, sir, no? Mga ilang taon kaya? Wala, hindi alam ni sir. Hindi alam, hindi alam. Ako, alam ko yan, sir. 3 letra lang yan. Ano yun? RIP. Bakit? Totoo naman, di ba? Baka patay na, hindi pa nakukuha. O, dito tayo, house and lot. Kanino tong house and lot na isa, ma'am? English. House and lot. Gano'ng katagal, gano'ng kabilis po? 10 million. Hindi mo rin alam, ma'am. Itatabi na lang kita kay sir, ha? Itong lupat bahay natin na binaliktad lang. Kanino tong lupat bahay? Sir, lupat bahay sa'yo. Gano'n, sir? Gano'ng katagal, gano'ng kabilis? Ha? Ano, sir? Hindi mo rin alam. Naku, mukha kang makakagawa tayo ng sementeryo dito. Etong business natin, ito, business. Kanino nga yung business? Sir, ikaw, gano'ng katagal, gano'ng kabilis? Yung motor shop mo. Bawi na lang next life. Paano kung next life puno ka? Hindi ka na makakabawi. RIP na lang din. Okay, house and lot. House and lot. House and lot. Kanino to, ma'am? Hindi mo rin alam. Hala. Nako. Kita-kita na lang kayo doon. Itong business natin. Yung business. Kanino to, sir, business mo? Yung 10 million na lang. Gano'ng katagal, gano'ng kabilis kaya? 10 years or 15 years. Yan. Di ba? At least may pag-asa si sir, tama ba? Pansinin niyo po. Pansinin niyo po, lahat ng sagot nila magkakaiba pero may pagkakapare-pareho. Ano 'yon? Lahat matagal. Bakit? 10 million po yan eh. Marami akong nakita na buhay, namatay, nabuhay na po uli. Ni anino ng 1 milyon hindi nakakita. Meron marami. Marami. Alam mo ba nung na-orient ako dati, na-compute ko na yan. Sabi ko nga kung ako sumasahod, 50,000 a month. Tanong, magandang trabaho? Hindi. Maganda, hindi mo pa nga alam kung anong trabaho, maganda na eh. Tama ba? Pero alam mo, naisip ko, may kumikita ba rito 50,000 a month? Wala. Okay, tuloy natin. 50,000 a month ka, times 12 mo yan, 600,000 ka lang per year. Nakakasunod po? In short, wala ka pa rin 1 milyon, 1 taon. Yan ay kung 50,000 ang sahod mo. Yan ay kung hindi mo babawasan, mahaba-habang diet yan. Tama ba? Pero parang malabo. Tama ba? Kasi sa Pilipinas, parang ang hirap kumita ng 50,000.
punta tayo dun sa medyo realistic, yung kahit papano nangyayari naman sa Pilipinas. Pwede ba rito, kahit papano ba nangyayari dito? 20,000 a month, kinikita ba yan sa Pilipinas kahit papano? Pwede? Magandang trabaho na ba to? Magandang trabaho na. Ma'am Necklin, ikaw ba nag-work na? Hindi pa. Si sir na nakamask, hindi pa rin nag-work? Sige, ikaw naman. Ilang taon ka na ba, sir? 23. Anong name mo, sir? Oo nga pala, si Froilan ka pala. Ba't nandito ka? So, Froilan, okay lang ba gamitin kita example? Okay lang? Si Froilan, what if? Si Froilan, at the age of 23, nakahanap ka kagad ng magandang trabaho na kung saan kumikita ka 20,000 a month. Okay? Ngayon, ito matindi. Nakakapagtabi ka 10,000 monthly consistent. Walang sablay po ito, ha? Savings po ito. May nakakapagtabi 10,000 dito, savings monthly, consistent. Meron? So, ibig sabihin, swerte to. Tama ba? Swerte po yan. Times natin sa 12, meron kang 120,000 per year. Nakakasunod po? Ngayon, tignan natin kung gaano natin kabilis o katagal kikitain yung 10 million sa ganitong swerteng senaryo sa labas. Okay? So, para mas mabilis po, times natin to sa 10. In 10 years, meron kang 1.2 million in 10 years. Pero si Froilan, 33 years old na. Tanong, 1.2 million, malapit na po ba sa 10 million? Trabaho pa, Froilan? Trabaho pa tayo, ma'am, ha? Sir, another 10 years, meron kang 2.4 million, pero ikaw, 43 na. Malapit na po ba sa 10 million? Ano gagawin? Trabaho pa, Sir Froilan? Trabaho pa po, sipagan natin, ha? 53 years old ka, meron kang 3.6 million. Tanong, malapit na? Malapit na, trabaho pa? Trabaho pa, sir, sipagan natin, 63 years old ka. Diba? Ito yung tipong pumapasok ka, nakadextrose ka na, diba? Naka-wheelchair ka na, pumapasok ka pa din, ay wag ka, meron nga kami 70 years old eh. Nagtatrabaho pa rin eh, nagninegosyo pa rin eh. 80 years old nga eh. Oo, nagtatrabaho pa rin, nagninegosyo pa rin. So wala imposible. Gets po, kayang-kaya po yan. Another 10 years natin, 6 million. 6 million, 73 years old ka na. 6 million po, malapit na ba sa 10 million? Malayo pa, so ano gagawin? Trabaho pa, Sir Froilan, sipagan natin, ha? 83 years old ka, meron kang 7.2 million. Malapit na? Malapit ka na sa langit nito, no? Pero tuloy-tuloy lang natin, sir, ha? 93 years old ka, meron kang 8.4 million. Konti na lang? Konti na lang yung oras mo, sir, no? Pero tuloy-tuloy po natin, 103 years old ka, meron kang 9.6 million. Sir, konti na lang. So tuloy na natin, sir, ha? Sipagan pa natin, 113 years old ka, meron kang 10.8 million pesos. Pakipalakpakan naman. 10.8 million ang tanong, nakuha ba yung pangarap? Nakuha? Nakuha. Isang malaking tanong, buhay ka pa kaya? Alam mo ba, yung tinatawanan po nating senaryo, nakakatawa, di ba? Ito po ang tawag dito, swerteng senaryo. Bakit? Sinong kakilala mo, 23 years old pa lang, 20,000 monthly na? Ito matindi na kapag tabi 10,000 monthly, consistent to, walang sablay, ha? Yung iba nga, walang maitabi kasi 10,000 lang sahod, eh. Tama ba? Kulang pa nga, eh. 8,000 nga lang yung iba, 9,000 lang yung iba. Ito matindi. Hindi natanggal sa trabaho. Tama? Alam mo yung mas malupit? Buhay pa. Mali. Pero again, parang malabo pa rin yung 10 million. Alam nyo ba bakit ko po naikwento yung swerte sa labas? Kasi this time, ang pag-uusapan natin, yung malas naman. Pero hindi sa labas, sa front row. Now what if dito sa front row, hindi ka swertehin? Malasin ka. Paano nga ulit mamalasin? Ilan lang daw maniniwala sa'yo? Ikaw to, ang maniniwala lang sa'yo, 2 tao lang. Okay? And yung 2 tao na yun, 2 lang din po ang maniniwala sa kanila. Tignan natin yung income after 2 years, ha? Ikaw na lang, Sir Froilan, ulit, ha? Gamitin namin na example, okay lang ba? Okay lang, okay. Meron po kami ditong table na prepare. Tignan natin, ha? Ay, sorry pa. Ako pala yung clicker. So, meron ditong table na prepare. Ayan po. Ayan. So, what if daw si Sir Froilan, hindi, nag-full-time naman siya this time sa front row. Okay, and sa dinami-rami ng na-invite ni Sir Froilan, ang naniwala lang sa kanya, 2 lang, 1 on the left, 1 on the right.
Magkano kikitain per referral? 1,000. Magkano sales match? 2,500. So sa dalawang naniwala sa'yo, meron kang kinita na magkano? 4,500. Second month mo, sir, wala nang maniniwala sa'yo. Ang may maniniwala na lang, dalawa kay A, dalawa kay B. So magkakaroon ka 2 on the left, 2 on the right. Sales match mo yan, times 2,500 mo yan, dalawang sales match. Magkano yan? That's 5,000 pesos. Okay, tuloy-tuloy lang natin yung dalawang yon. Tigda dalawa ulit. Nagkaroon ka 4 on the left, 4 on the right. Magkano kinita mo? 10,000 pesos. Now, question kapatid, sa 3 buwan na nag-front row ka, magkano total earnings mo? Magkano? 19,500. Tanong, bawi na ba? Bawi na. Actually, kahit nga huminto ka, bawi ka na, pwedeng-pwede na eh. Diba? Buruin mo sa 4980, nakuha mo na benefits mo, products mo, diba? Kumita ka pa, tapos may 19,500 ka pa. Pero kahit tumigil ka, ang tanong, yung oras, yung panahon, yung mga tao, pwedeng pigilan? Pwede ba yun? Every Friday ang kitaan namin. Thursday ngayon, pagising mo bukas, Sabado na, pwede ba yun? Pwede ba yun pag yung mga members mo kumikita na sa ilalim, pwede mo ba silang pigilan? Hindi po. So anong gagawin mo? Hindi mo mapipigilan, tuloy-tuloy na po yan, hindi mo maaawat. 8 on the left and right, meron kang 20,000. 16 left and right, meron kang 40,000. 32 left and right, meron kang 80,000. 64 left and right, meron kang 160,000. Teka lang, nakakasunod pa ba? Nakakasunod pa. O para dun sa mga slow, ulitin ko, walang 3, walang 4, walang 5. Lahat po, tigilan lang. 2 lang. So tuloy-tuloy natin. 128 left and right, meron kang 320,000. Alam mo ba, itong 320,000, nung nakita ko to dati, sabi ko, grabe to. Grabe to, ang laki nito. Bakit? Magkano lang ba nilabas natin, oh? 14,988. Tama ba? Tapos kumita ka after few months ng 320,000. Grabe talaga yan. So ituloy-tuloy natin. 256 left and right. Supposedly, meron ka 640,000. Pero again, ang 1 month maximum income po ni front row, magkano lang? 600. So ang bababa lang sa'yo, Sir Froilan, 600,000 lang. Okay lang ba yon, Sir Froilan? 600,000 lang? Hindi naman sumama loob mo niyan. Malaki na po yan. Okay? So tuloy-tuloy natin. 512 left and right. Supposedly meron ka 1.2 million. But then again, ang maximum income is 600,000 lang. Okay? Tuloy-tuloy natin. But this time, mas pamalasin pa natin. Bakit? Hindi na po tigda dalawa. Tigi-isa na lang. Yung 512, what if ang napajoin yan, tigi-isa na lang. 512 left and right. Again, nakikitain mo dapat 1.2. Pero ang babagsak sa'yo, 600,000. And ituloy-tuloy na lang natin, 600,000 for the first year income mo. Tumotal ka ng magkano? That's 3 million pesos. 3 million, malaki maliit. Grabe ba? Alam mo mas grabe? Yung reaction mo. 3 million, wala ka reaction. Pero ang usapan natin, 2 years, tama ba? So 1 year pa lang po ito. Second year income mo, pansinin mo yung last 4 months mo, nag-exceed ka na ng maximum. So ang gagawin natin, yung 600,000 na yan, times na lang natin sa 12 for another year. Kumita ka second year income mo, magkano? That's 7.2 million. At may first year income mo, sa second year income mo, tumotal ka in 2 years na medyo minalas. Kumita ka na magkano? That's 10 million pesos. 10 million, bawi na ba? Bawi na. Alam mo nung nakita ko to, guys, alam mo sabi ko, kahit pala malasing ka sa negosyo natin, okay lang. Bakit? Kahit malasing ka dyan, at least, etong bahay at lupa mo, sir, hindi na RIP, 2 years na lang. Tama ba? Etong house and lot mo, ma'am, hindi na RIP, 2 years na lang. Hindi na RIP, 2 years na lang. Diba? Business mo, hindi na RIP, 2 years na lang. Buhayin natin lahat yan. Tama? Etong business mo, sir, na ano yan, na grocery store, hindi na 15 years, 2 years na lang. Question, sa inaba-haba po ng pinaliwanag ko, ano ba na-save natin? Pera ba? Ano? Yun, sulat ko para mas maintindihan nyo, time, oras, panahon, sa mas madaling salita, edad mo. Bakit? Ikaw na nga nagsabi, kaya naman natin kitain yung 10 million kaso sa mas mahabang panahon. Ngayon, tanungin kita, kailan mo ba gusto enjoyin yung pangarap mo? RIP? Or after 15 years? Or after 2 years na lang? After 1 year na lang? Diba? Ang dami namin nakakausap. Alam mo sinasabi, bro, maganda naman yung negosyo mo. Kaso nga lang pag-iisipan ko pa. Alam mo sinasabi namin kapag kaganon, bro, wag mo na pag-isipan, wag ka na sumali. Bakit? Kabilin-bilinan po ng tao nag-invite sa akin. Lester, mag-i-invite ka, hindi para sumali sila. Mag-i-invite ka para pag nakuha mo yung mga pangarap nila, wala silang sasabihin sa'yo na, bro, ikaw may alam ka palang ganyan. Di mo man lang sinabi.
Tama ba? O marami kami nakakausap dito, pag-iisipan pa raw nila. Biruin mo, malas na nila milyon, pinag-isipan pa. Alam mo yung matindi, yung ginagawa nila sa labas, hindi naman sila ditong kikita ng milyon eh. Bakit kaya yon ginagawa pa rin nila? Alam mo yung mas malupit? Hindi nga nila pinag-iisipan eh. Tama ba? O again, kapatid, ang tawag dito sa pinapakita ko sa inyo, feasibility study. In short, isang pag-aaral na pwedeng mangyari sa iyo, pwedeng mangyari sa akin, pwede rin namang hindi. Now what if daw, sa dinami-rami ng kakilala mo, ilan lang maniniwala? Dalawa lang. Yung dalawang yon, dalawa lang din. Pero after 2 years, ang kinita mo, magkano? 10 million. Pero naisip nyo ba to? Ako kasi naisip ko to dati. Papayag ba kayo? Dalawa lang maniwala sa inyo? O sige, ito na lang grocery store natin. Sir, grocery store mo, asan si sir? Papayag ka ba pag nagtayo ka ng grocery store, dalawa lang bumibili dyan? Buwan-buwan pa kung bumili, papayag ka. Tapos toothpaste lang isa bibilin gan. Papayag ka, sir? Tama, mas marami, mas maganda? O, ibalik po natin sa front row, balik natin sa front row. Pag kayo ba nag-join sa front row, papayag ba kayo, dalawa lang maniniwala o mas marami? Mas marami. Tama ba? Dagdagan na lang natin ng sobrang dami. Dagdagan na lang natin ng mga tig-isa. Para mas marami. Ilan yan? Tatlo. Tanong, mas malaki kaya ito sa 10 million? Mas malaki po yan. Magkano yan? Times 3 mo na lang. That's nasa 30 million pesos. Pero alam mo, dati, nung nakita ko yung 30 million, hindi na ako naniniwala dyan. Sabi ko nga, yung 10 million nga, hindi ko na kayang paniwalaan eh. Wala na nga ako reaksyon eh. Nung nakita ko yung 10 million eh, 30 million pa kaya. Alam mo, naisip ko dati, kahit nga malasim pa ako sa pinakamalas eh. Di ba? O what if sobrang malas ko pa? Mas malas pa ako dito sa worst case scenario na to. Ang naniwala sa akin, hindi tigda dalawa. Paano kung tig-isa lang? Paano kung after 2 years ang kinita mo, hindi 10 million? Pagpalagay natin, 5 million lang kinita mo after 2 years. Pwede pa din? Kahit 2.5 million lang, pwede pa rin? Alisin natin yung zero. Kinita mo after 2 years, sobrang malas mo eh. 1 million na lang, pwede pa rin? O kapatid, maniwala ka sa akin, kahit 500,000, 200,000, 100,000, hindi ko aayawan yan. Bakit? Magkano lang ba nilabas ko? 14,988 oh. Tama ba? Nakuha mo na yung benefits mo, products mo. Tama ba? May lifetime business ka pa. Tapos, after 2 years, kumita ka ng 100,000. Lagay mo kaya yung 4988 mo sa bangko, tignan mo kung kikita ng 100,000 yan. Tama ba? Alam mo, tawag namin sa mga tao na ayaw ng ganitong klaseng kitaan. Simple lang, isang malaking D. Ano yung D? Grabe naman sa demonyo. Hindi po. Ano yun? Tama? Ano? Demanding. Bakit? 100,000 oh? 200,000, 500,000, ayaw mo? Tanungin kita ngayon, meron ka ba niyan sa bulsa mo para ayawan mo yan? Tama ba? O kapatid, huwag ka mag-alala, hindi ka naupo dyan, hindi ka in-invite dito para patamaan or i-hassle sa time. Okay, yung nakapag-invite sa'yo, hindi mo naman niyang kakilala eh. Alam mo kung bakit kanya in-invite dito? Simple lang, gusto kanyang pakitaan nito. O, pakibasa po, isang malaking chance. Chance na ano? Magbago. Bakit? Alam mo problema sa atin, gusto natin magkaroon ng bago taon-taon, wala ka namang ginagawang bago. Sabi ng mentor ko, Les, kung gusto mo magkaroon ng bago, kailangan gumawa ka ng bago. Kung ano ginawa mo last year, ulitin mo lang this year, tapos nag-expect ka ng bago, walang mangyayaring bago. Tama ba? Last year, yung ginawa mo, inuulit mo ulit this year. Last year, na problema ka sa pera, expect mo this year, problema ka ulit. Bakit? Wala kang ginawang bago. Yung nag-invite sa'yo, baka iniisip nyo, sir, kasi mga nag-invite sa amin, para mga bata eh. Oo, para mga barkadahan lang to, sir, para mga trip-trip lang to, hindi po. Marami kaming kasama dito, CEO ng malalaking kumpanya, even artista, even mga negosyante, mga nagtatrabaho, estudyante, halo-halo po ang kasama namin dito. Bakit? Ginagawa rin nila to. Bakit? Kitaan to eh. Diba ito rin naman ginagawa mo sa labas? Tama ba? O tignan nyo yung mga nagtatrabaho, ba't ba nagtatrabaho? Para kumita. Yung mga nag-aaral, ba't ka ba nag-aaral? Para pagka-graduate mo, makahanap ng magandang trabaho para kumita. Nagninegosyo, ba't nangangapital yan? Para kumita. Yung mga tambay, ba't nambuburaot? Para kumita. So in short, kapatid, kung kitaan lang din naman, dito ka na. Bakit? Wala po akong alam na kitaan sa labas. Nang ilalabas mo, 14,988 lang. Tapos kikita ka ng 10 million, 100,000, 200,000. Wala akong alam na ganun. Sige nga kung may alam ka, mamaya after nito, paliwanag mo sa akin. Ititigil ko to, ako mismo sasama sa'yo. Pero kung wala, ito na lang gawin mo. Tama ba? O huwag ka mag-alala, hindi kailangan dito na magaling ka. Hindi porke gwapo ko, kailangan gwapo ka na rin. Hindi po. Nagkataon lang to, nagkataon lang.
So, hindi kailangan dito na magaling ka magsalita, hindi kailangan na graduate ka, hindi kailangan na may diploma ka. Hindi nga po kailangan dito na magaling ka mag-English eh. Oo, alam mo, simple lang kailangan namin dito, yung taong meron ito. Ano yun? 2 letra lang, right attitude. Bakit? I know for sure, sa dami nyo ngayon, may taong negatibo. Katabi mo ma'am, katabi mo sir, negatibo. I suggest, lipat ka muna na upuan sa likod o marami pa doon. Oo, alam mo yung mga negatibo na yan yung mga tao na hihila sa pangarap mo pababa. Alam mo tawag natin dyan? Crab mentality. Yung tipong nasa tuktok ka na, di ba, magiging successful ka na. Ikaw ba, Ma'am Necklin, nasa tuktok ka na, magiging successful ka na, may humila sa paa mo pababa, papahila ka. Ano gagawin mo? Tadya ka mo sa muka, tama ba? Bakit? Negatibo eh. Tama ba? Makinig ka dyan kung kaya kanyang bigyan 5,000, linggo-linggo, or kahit buwan-buwan pa. Sige, makinig ka dyan. Sama ka dyan. Makinig ka dyan pag nagkaroon ng emergency sa bahay nyo. Okay? Tapos, nilapitan mo, and then hindi nagdalawang isip na bigyan ka ng pera, sige, pakinggan mo yan. Pero, kung hindi naman niya kayang ibigay lahat ng pangarap mo, kahit jowa mo pa yan, kahit asawa mo pa yan, kahit nanay, tatay mo pa yan, pero hindi naman niya kayang ibigay lahat ng pangangailangan at pangarap mo, kapatid, ba't ka makikinig dyan? Bago ka makinig, tignan mo muna ako. Simula ulo, mukhang paa, huwag mong pakinggan. Bakit? Itsura niya nga di niya maayos, buhay mo pa kaya? Tama ba? Oo. Di ba? Bakit? Tanungin ko kayo, itong bahay at lupa, sino bang titira dito? Negatibo, ikaw? Sino? Ikaw, di ba? Itong ano natin, business natin, pag kumita, sino makikinabang? Negatibo, ikaw? Ikaw, itong house and lot, pagka naitayo, sinong titira? Negatibo, ikaw? Hindi, kumuha ka ng negatibo, gawin mong kasambahay. Tama ba? Negatibo eh. Tama, mali. Oh, bakit ko ba naikwento? Kasi few years ago po, na-orient lang din ako. Nakaupo lang din po ako dyan. Okay? Pumapalakpak, tumatama-tama, sumisigaw-sigaw. And syempre, dahil sabi ng speaker, wag daw namin ikwento, Pilipino ako eh. Ang Pilipino, pag sinabing wag, gagawin hindi. Gagawin. So, kinuwento ko. Excited ako eh. Kinuwento ko yon. That time, sa sobrang excitement ko, naikwento ko po sa pinakamalapit sa puso ko, yung BF ko. Best friend po, best friend. So, yung best friend ko, bakit? Ha? Judger? So, best friend po. Okay, may best friend ako that time. Siyempre, kung ako mukhang pera, mas mukhang pera to, best friend ko nga eh. Tama, sabi ko, friend, tinawagan ko kaagad. Sabi ko, friend, pinakita ko negosyo. Sabay tayong yayaman, sabay tayong magmimilyon, makakabili na tayong kotse. Mukhang pera. Alam mo, sabi, sige, dito ka na dumiretso. Oo, tapos pagdating ko to, may merienda pa, may papel, may ballpen. Sige, paliwanag mo na. Mukhang pera talaga. Diba? Sabi ko sa kanya, wait lang, hindi ko masyado maintindihan eh. Ang pagkakaintindi ko, ganito. Pag daw raw naging part tayo ng company nila, magiging bilog tayo. Doon pa lang, kinabahan na siya. Sabi niya, teka, ba't tayo magiging bilog? Wait lang, di pa ako tapos. Bakit? Yung bilog na yan, mahati pa yan. Tama? Sabi doon, magkakaroon tayo left and right. And dadami daw yung mga bilog-bilog natin left and right. Mag-uumpugan daw yan, yayaman daw tayo. Yun ang sabi sa akin. Alam mo, ginawa ng kaibigan ko, parang ganyan, tumawa lang. Alam mo sabi, kalokohan yan, inuutukalan ng mga yan, huwag ka sumali sa mga yan. Tanong, pinakinggan ko? Bakit? Negatibo eh. Alam mo sabi ko, ba't kita papakinggan, may utang ka pa nga sa akin? Tama mali. Di ba? Sabi ko, ba't kita papakinggan, wala nga itong pera. So to cut the long story short, ginawan ko pa rin po ng paraan. Sumali po ako. Pinaglaban ko. After a few months, bumalik po ako. And then, pinakita ko sa kanya mga cheque ko. Alam mo ginawa ni Mokong? Sumali po. Lahat ng kadota namin, mga kaaway namin, pinagsasali. Bakit? Negatibo eh. Nung una, nakita yung resulta. Ang Pilipino, to see is to believe, naniniwala pag nakita yung resulta. Ayaw mo maniwala, taas mo ka ng kamay mo. Hindi po magtaas ng ka ng kamay, sinusumpa ako, mamamatay pang duka. Taas ka ng kamay. Taas po, para matuyo. Sige, may gagawin tayo. Taas po ka ng kamay. Taas po, hindi po tayo matatapos hanggang di mo tinataas yan. Sige, taas po, taas. Taas po ka ng kamay. Taas. Ayaw talaga, sige, bala ka mamatay ng duka. O sabay-sabay po natin iikot. Ikot, sabay-sabay po natin ihawak sa batok. Batok yan? Batok yarn? Ano yan? Noo yan. Bakit mo hinawak sa batok? Bakit mo hinawak sa noo? Kasi nakita mo hinawak ko sa noo ko. And that explains why ang tao mas naniniwala sa nakikita kaysa sa naririnig. So pag uwi mo mamaya, pag kinuwento mo sa mga kakilala mo, maniwala ka sa akin, tatawanan ka lang. Ano masasabihin sa'yo kung saan ka kasi nagpupunta o anong tuloy na puntahan mo? Tama ba? No.
Kasi hindi naman maniniwala hanggat hindi nakikita. Gets po, maraming tao, maraming Pilipino, hindi po naniniwala pag pinakitaan ng malaki. Tama? Oo, pakitaan mo yung 600,000 naman, di maniniwala yan. Alam mo sasabihin yan? Kalukuhan. Hindi bro, pwede tayong kumita dito, 100,000 a week. Wag ako, iba na lang. Hindi nga bro, pwede tayong kumita dito, 20,000, 30,000 naman. A week, a day. Kalukuhan, di totoo yan. Hindi maniniwala. Pero wag ka. Pag pinakitaan mo yan ng 10,000 monthly, ay, pustahan tayo, madaling araw pa lang, pipila na yan. Tama? Maniwala ka sa akin, mangungutang yan. Ibebenta niyan kalabaw para lang makapag-requirements. Bakit? 10,000 eh. Totoo yan. Totoo yan. Nangyayari yan. Totoo talaga yan. Yan, totoo talaga yan. 10,000 naman. Pero pag pinakita mo ng 600,000, ayoko yan. Hindi totoo yan. Bakit? Sabi nila, ang Pinoy, pinalaki, hindi para kumita ng malaki. Naniniwala ba kayo doon? Patunayan ko sa'yo. Nung bata tayo, ano lagi sinasabi sa atin? Anak, mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho, para makapag-ipon ka, makapagnegosyo ka, familiar? Yan din ba sabi sa inyo ng mga nanay nyo? Magkakasabwat po sila. Okay. Isa-isahin natin, nag-aral ka ba mabuti? Pumasok lang. Pagpalagay natin, magaling kasi yung katabi mo, nakagraduate ka, nagtrabaho ka. Nagtrabaho, 10 years, 20 years, 30 years, doon na tumanda, nagtatrabaho pa rin. Tanong, nakaipon? Nakapagnegosyo? Alam mo yung totoo nangyayari? Nagtrabaho. Ano nangyari? Namatay. May kakilala kang ganyan? Meron marami. Alam mo kung paano pinalaki yung mga kaibigan natin Chinese? Mayaman ba ang Chinese? Paano sila pinalaki? Anak, bilisan mo pag-aaral mo. Okay, hawakan mo negosyo natin, mag-ipon ka. Tanong, sinabi magtrabaho? Divisoria, pamilyar? Punta ka doon ha, mamaya, tignan mo, check mo, double check mo. May makikita ka ba sa Divisoria na Chinese na kargador? Kadalasan makikita mo ano? Pinoy. Bakit? Ang mindset ng Chinese, negosyo. Kaya tanungin kita ngayon, sino mayaman? Pilipino, Chinese? Pag pumunta ka ng China, ang mayaman, Chinese. Pag pumunta ka ng Amerika, ang mayaman, Amerikano. Pag pumunta ka ng Taiwan, ang mayaman, Taiwanese. Pero bakit hindi ka nagtaka? Pag pumunta ka ng Pilipinas, sila pa rin mayaman. Ano gagawin ng Pinoy? Pupunta sa ibang bansa, doon magpapayaman kasi wala daw pera sa Pilipinas. Ano gagawin ng mga nasa ibang bansa? Pupunta sa Pilipinas, magtatayo ng factory, magtatayo ng call center, dito magpapayaman. Tama ba? Alam mo na pag-alaman ko, ang Pilipinas hindi mahirap. Hindi totoo mahirap ang Pilipinas. Nagkataon lang na mahirap tayo mag-isip. Ano pagkakaiba ng mayaman tsaka mahirap? It's all about mindset. Magkaiba mag-isip. Tama? Bakit? Nung bata ka, mahilig ka manood ng telenovela. Tama ba? Kakanood mo ng telenovela, na mindset ka tuloy, kapag ka mahirap, bida. Pag mayaman, masamang tao. Tama? Kaya yung mga bata tuloy, pag lumalaki, takot na yumaman. Bakit? Ayoko maging masamang tao. Tama ba? Ayoko maging matapobre. So, ang tingin tuloy sa lahat ng mayaman, matapobre. Pero pag lumabas ka ng kwartong yan, pumunta ka sa realidad, may nakita kang hold-upper, mayaman, mahirap. Mahirap? Mahirap yun. Ayaw mo maniwala, try mo mamaya, gabi, alas 12. Pa-hold up ka dyan. Bago mo bigay gamit mo, interview mo muna. Mayaman ka ba? Mahirap. Ayaw maniwala eh. Di ba? Mahirap yan. Tama ba? In short, kaya yung nakagawa ng masama dahil kulang sa pera. So, kakanood ng telenovela tuloy, yung mindset natin, okay lang maging mahirap. Tama ba? Basta masaya ang pamilya at sama-sama. Tay, lumapit sa iyo anak mo, no? Tay, gutom na po ako. Okay lang yan, anak. Basta masaya ang pamilya at sama-sama. Tama? Tay, 2 weeks na po tayo walang kain. Okay lang yan, anak. Basta masaya ang pamilya at sama-sama. Ang pagmamahal ba sa pamilya, pwede ipambili ng bigas? Try mo. Punta ka doon, mamaya sa palengke. Ale, pabili 1 kilong bigas, asang bayad mo? Okay lang ba? Mahalin na lang kita. Pwede ba yon? Hindi pwede yung kapatid. Maniwala ka sa akin. Minsan kakapanood natin ng superhero. Tama ba? Ang superhero ito sa Pilipinas, sino? Darna. Tama? Captain Barbell. Sino pa? Gagamboy. Tama? Panday. O isa-isay natin. Darna, Labandera, Captain Barbell, Magbubuti, Gagamboy, Tambay, Panday. Ano to? Magpapanday, malamang. So magpapanday yan. O isa-isay natin. Darna, mahirap. Captain Barbell, mahirap. Gagamboy, mahirap. Panday, mahirap. Punta tayo ng ibang bansa. Okay? Iron Man. Batman.
Superman. Superwoman. Ano pa ba? Ha? Spider-Man. O lahat yan may man kasi lahat yan mayaman. Tama ba? Di ba? Tama mali. Ayaw mo maniwala. Superman mayaman? Superwoman mayaman? Spider-Man nakakondo yan. Oy, Batman mayaman? Iron Man mayaman? O, punta tayo ngayon sa horror movie. Nood ka horror movie dito sa Pilipinas. Aswang. Tiyanak. Tik-tik. Manananggal. Isa-isahin natin, ha? Aswang, tiyanak, tik-tik, manananggal. Mayaman na hirap. Saan nakatira? Sa kubo, sa mansyon? Sa kubo. Ang papangit nga ng mga yan eh. Malayo pa lang, amoy mabaho na eh. Tama ba? Oo. Punta tayo na ibang bansa. Guys, punta tayo ibang bansa. Vampire. Tama? Werewolf. Wow, ano ba? Dracula. Tama? Ano ba? Zombie. Oh, hindi ka nga matatakot, papakagat ka nga kung malandi ka eh. Tama ba? Bakit? Bakit? Kasi gwapo. Maganda. Tama ba? Ay, wag ka yung zombie nila, social. Pansinin yung mga zombie doon, naka long sleeve. May touchy case pa nga eh. So bago naging zombie yan, feeling ko mayaman yan eh. Tama ba? Ako zombie corporate eh. Tama ba? Oh, hindi ka matatakot to. Ang gaganda ng mga yan. Ang lalaki ng katawan, ang sexy. Tama? Oh, pag umiinom ng dugo, wine glass. Sa Pilipinas, nilalamutak na lang eh. Tama mali. Diba? Hindi ka ba nagtaka? Kapatid, kinig ka. Shh. Hindi ka ba nagtaka? Shh. Hindi ka ba Di ka ba nagtaka? Imagination na lang, pinahirap pa. Pwede naman gawing mayaman si Darna, ba't di ginawang mayaman yan? Di ba? Ano sinusubo nun? Bato. Ang tumi-tumi nun eh. Minsan nalalaglag paniting. Tapos pupulutin, tapos isusubo. Kung ano na tinuturo sa mga bata, pwede naman ginto. Tama? Pwede naman perla. Tama? It's all about mindsetting. Paano ka ba kasi pinalaki? Naigets po? So minsan, hindi naman mahirap sa Pilipinas. Mahirap lang talaga tayo mag-isip. Eh sir, kasi puro pera-pera pinag-uusapan yan, hindi naman yan dadalhin sa langit eh. Sino ba nagsabing dalhin mo? Huwag mo dalhin. Pero sana, huwag mo rin kalimutan. Dalawang bagay ang pwede mong ipamana, kayamanan at kahirapan. Mamili ka dun. Kung ang kayamanan napapamana, kahirapan napapamana rin. Mamili ka kung ano gusto mo ipamana. Tama ba? Sir, hindi naman kasi yung pinaka-importanting bagay sa mundo eh. Naniniwala ako doon. Pero tandaan mo, wala ka ring mabibiling kahit ano. Kahit importante pa yan kung wala kang pera. Tama ba? It's all about mindsetting. Iba okay naman eh, kaso nga lang di pa rin nakikinig eh. Ayaw pa rin talaga nila. Bakit? Meron silang hindi maibaba na baka hindi rin maibaba ng katabi mo. Kaya ayaw umuwi, kaya ayaw makinig, kanina pa nagmamadaling umuwi. Ano yun? Sabi nila, it tasteless, it's odorless, but it's the hardest thing to swallow. Ano yun? Pride. Marami kami nakakausap dito, fresh graduate, ang pride. Marami kami nakakausap dito, estudyante, ang pride. Marami nga rito empleyado, kulang sweldo niya sa kanya, pero ang pride. Tama? Marami dito matindi, tambay, pero ang pride. Alam mo, sinasabi sa amin ng mga estudyante, bro, dude, yung ginagawa mo kasi hindi yan cool. Sabi ko, bakit cool? Ano bang cool sinasabi mo? Eh bro, graduate to ng Lasal, bro. Graduate to ng FEU, bro. Diba? Graduate to ng Ateneo, bro. Dapat pumapasok kami naka long sleeve at necktie na Tweety Bird. Tama ba? Dapat doon kami pumapasok sa corporate world. Sa McCary, bro. Sa Ortigas, bro. Sa Elebang. Tama ba? Sabi ko, bakit magkano makikitain natin sa cool na trabaho na sinasabi mo na yan? Bro, takpan mo yung bibig mo, baka mag-bubbles. Magkano raw? 50,000 a month? Kaso bago pa sumayad yan sa kamay mo, marami pang requirements, kailangan fresh graduate ka. Tama? Dapat meron kang 2-year working experience. Dapat graduate ka ng Ateneo, Lasal, UP, cum laude ka. Tama, dapat may backer ka or dapat meron kang pleasing personality. Isa-isahin po natin. Fresh grad, walang 2-year working experience. Malinaw? Malabo, hindi ka graduate Ateneo, Lasal, UP. Malinaw? Malabo, hindi ka cum laude. Malinaw? Malabo, wala kang backer. Malabo, paano kung wala ka na nga ng lahat ng niyang kapatid? Pangit ka pa. Sabi nung isa, kaya pala hindi ako matanggap. O what if natanggap ka? Kasi sabi nung HR, tanggapin mo yan, medyo exotic mukha niyan, di ba? Medyo salamander yung datingan niyan. Pagka katabi ka yung feeling ko, ang gwapo ko sige, tanggapin mo yan. Tinanggap ka, kaso nga lang, babagsak tayo dito. Sa minimum, 10,000 a month.
Familiar? Nangyayari sa Pilipinas? Bago pa sumayad sa kamay mo yan, kaltas na yan, tax, SSS, kahit single ka, may bayad yung pag-ibig. Less na lang natin, 10%, 1,000, magkano na lang? 9,000, kumakain, pagkain, familiar? 100 isang araw ka siya? Eh, ang takaw mo pa, tama ba? O pagka siya mo yan, 100, 3,000 in 1 month, magkano na lang? 6,000, tama, pamasahe, papunta pabalik, panggas ng auto mo. O kaya ng motor mo, kasya 100? O pagka siya mo ulit, magkano? 3,000, magkano na lang? 3,000 na lang. Tama? Eh, syempre, may cellphone naman lahat, di ba? Naglo-load, wifi. Kasya 1,000 isang buwan? Hindi? O, pagka siya mo ulit. Magkano na lang? 2,000 na lang. 2,000 na lang. 2,000 na lang. Guys, 2,000 na lang, oh. Apply na. Kanina may gusto mag-apply dyan sa labas, may dala-dala resume, eh. Oh, 2,000, no? Ito nag-aabang sa'yo. Actually, guys, hindi naman talaga totoo yan, eh. Yung iba nakahinga. Hindi naman pala talaga totoo, eh. Bakit? Ano ba totoo? Wala naman talaga natira dyan, eh. Bakit? Sinama ko na ba yung ginagastos mo sa labas? Sa luho mo? Emergency, sinama ko na. Ito matindi, pangarap mo, sinama ko na. Ito matindi, ito na nga lang sahod mo, di ba? Sweldo mo, kulang na nga sa'yo, nakuha mo pang jowa. Pati member namin, dinadamay mo. Tama ba? Alam ko pag mag-jowa, meron niyang binibigay na bulaklak. Buwan-buwan o anniversary, tama ba? Girls, tama? Mas masarap bigyan ng bulaklak pag anniversary, girls. Tama? Mansari. Di ba sweet yan eh? O boys, balik tayo sa'yo ha. Paano kung ito na lang sahod mo? Anong bulaklak ibibigay mo dyan? Sampagita, kalachuchi. Di ba? O ito honey, pinabless ko pa to kay father. Ano yun? Palaspas. O. Bakit? 2,000 na lang eh. Di ba? Anong tsokolate ibibigay mo dyan? Chocolate, lalay, stick. O honey, stick mo sa ngalang-alam mo. Ito may bago. Galing Inglaterra, imported. Pag kinagat mo, may tsokolate sa loob. Ano yun? Dynamite. Yan. Bakit? Wala nang natira, 2,000 na lang eh. Di ba, mga kabataan nga eh, pag nakakausap namin dito, walang trabaho nakakausap namin dito, alam mo sinasabi, bro, okay naman yung negosyo mo, kaso nga lang, wala akong time. Kasi I'm busy. Saan ka busy, bro? Di ba? Tambay ka, busy ka, nakakahiya naman. Alam mo mga kabataan, busy yan, napag-alaman namin. Mga kalalakihan, busy yan. Puro lang kasi sila, forma. Puro lang, pa-cute. O, bawi tayo boys ha. Mga babae, busy rin yan. Puro lang sila, pa-sosi. Puro lang, pa-girl. Meron pang bago ngayon, pa-bebe. Kaya pagdating sa school, pa-bobo. Tama? O, ang grades, pababa. After 9 months, padede. Tamali. Tapos, ito matindi. Pag tinanong mo, ano nangyari? Ba't ka nabuntis, anak? Ang sasabihin, sorry, aksidente lang. Pwede yun, aksidente? Ano yun, may bumagsak na malaking uten, tapos nasagasaan ka? Ayun, aksidente yun, tama? Ikaw naman, lalaki ka, tawa-tawa ka. Buti ba kung gwapo ka, katulad ko? Panindigan ko na guys. Kasi alam mo guys, kaming mga gwapo, pag kami nakabuntis, talaga namang, syempre, di ba? Hinahanap kami ng nanay tsaka ng tatay, tama ba? Sino nakabuntis dito, nakita, gwapo, alika, iho, pakasalan mo to. Gwapo eh. Paano pag pangit ka? Tapos nakabuntis ka. Hahanapin ka pa rin naman eh. Hahanapin ka pa rin ng nanay tsaka ng tatay. Kaso, may dalang pulis na yon, tama? Ano gagawin? Ipapablatter ka, sasabihin sa'yo, hayop ka, layuan mo anak ko. Tama, mali? Kasi wala ka pang pera, kaya magandang gawin lahat to. Ang tawag dito, isang malaking K, ano yun? Kalandian. Masarap gawin yan kung ikaw kumikita ng sarili mong pera. Pero kada landi mo, kada jowa mo, pera ng nanay mo ginagamit mo, itigil mo muna. Tama ba, nanay, tatay? Kahit naman hindi makatulong makapagbigay anak mo, pero the moment na hindi humihingi, tama ba, malaking bagay na? Masarap gawin to kapatid, guys, kung ikaw kumikita ng sariling pera. Madali lang naman to eh. Alam mo ba, 2 bagay lang naman naalisin mo para gawin mo to. Alam mo kung ano? Ito lang fear and doubt. Takot at duda. Lahat po ng first time nakakatakot. Tama mali. Lahat ng first time nakakatakot, first time mong tumawid. Neck lean, di ba nakakatakot? Tumitingin ka pa ng kaliwat kanan, one way lang naman eh. Tama ba? Di ba?
Duda ka dito, duda ka doon, duda ka dito, duda ka doon. Tignan mo katabi mo, kaduda-duda na. Tignan mo cellphone mo, baka wala na sa'yo. Lahat naman ng bagay sa labas, pinagdududahan natin eh. Kapatid, ito yung bagay na hindi pinagdududahan. Ito po yung bagay na pinag-aaralan. Kasi at the end of the day, pag duda ka ng duda, hindi mo pang bibili ng bigas yan. Tama ba? Pwede ba yun? Manang pabili 1 kilong bigas. O, ito 1 kilong duda. O. Sa'yo na yan. O. Tama mali. Alisin mo lang yung takot mo, yung duda mo. Kapatid, huwag ka mag-alala. Hindi po ako kalaban, kakampi po ako. Yung mga sinabi ko sa inyo kanina, ako po lahat yun. Ako yung panailande, ako yung busy, ako yung ma-pride, ako hindi nakikinig sa speaker. Ako hindi naniniwala sa ganitong klase ng negosyo. Pero bakit ko sinabi? Para patamaan ka. Hindi, joke lang. Bakit ko sinabi? Kasi gusto ko malaman mo na kung ako nga nabago ko yung sarili ko eh. Ito ako dati pero binago ko. Ito ako dati pero nagawa ko. Baka mas kaya mo. Dalawa lang tatanungin mo. Una, kaya ko ba? Pangalawa, may nakagawa na ba? Pakita ko sa inyo na mabilis guys. Ito yung mga tao na nakagawa na. Ito yung mga tao na tumulong po sa amin. Okay, para magawa po yung negosyo. Mga taong hindi ko kakilala, di ba? Hindi ko kaano-ano. Pero sino pa yung nagbigay ng oras para tulungan kami? Okay? Ngayon, bakit ko ba ipapakilala itong mga tao na to? Kasi guys, gusto ko malaman nyo na yung mga tao o itong negosyo na to, hindi po ito trabaho ng isang tao lang. Okay? Magtutulong-tulungan po tayo. Okay lang ba pag ginawa mo to, tutulungan ka namin? Okay lang ba hindi mo to gagawin mag-isa? Okay lang ba bibigyan ka namin ng oras? Okay lang ba gagawin mo lang, aaralin mo lang, makikinig ka lang sa amin? Ngayon kung iniisip mo, hindi mo kaya, akala mo lang yun. Guys, ipapakilala ko sa inyo yung isa sa mga tao, okay, na tumulong sa akin. Hindi ko na ipapakita sa PowerPoint, okay lang ba yun? Yung mga tao na nagpa-realize sa akin na bro, kaya mo, kung ako nagawa ko, kaya ko rin yan. Yung taong sobrang selfless, na panigurado, bibigyan din kayo ng tulong ngayong hapon. Okay lang ba yun? Okay lang, pero bago ko siya tawagin, okay lang, ayos lang po tayo na upo. Ayos mo na upo. Ayos po ng muka.